So mga ka-bakers, magandang umaga po. So ang oras nga pala ngayon ay alas 3 na po ng madaling araw. Kakauwi ko lang po ng trabaho. Tapos nadaanan ko ito, itong tinapay na to. Yan, napaka-familiar ito sa mga bakery. Okay, so meron na tayong video nito during pandemic. Gumagawa na ako ng video nito kung paano ito gagawin. Anyway, ang recipe doon is napakaganda po. Gagawin nyo lang, sundan nyo lang po yung recipe na yun, makakagawa po kayo ng mas maganda pa po dito. Kasi po, ang technique po dito is puro third class. Hindi po kayo kailangan maghalo ng bread flour. Ang iba kasi naghalo ng bread flour kasi gusto nila lumalaki yung tinapay na to. Kaya lang pangit. Okay, pangit yung dating. Kahit ngayon Julie's Bake Shop hindi naghalo ng bread flour dito, puro third class to. Okay? So, ganito pagka may halo siyang bread flour. Ganito yung buka niya. Nasa gilid lang. At saka nakaalsado na rin siya kasi medyo malambot na yung sa ibabaw. Pagka puro third class to, sulit na sulit yung sa itaas. Pag bagong luto, crunchy to. Okay? Crunchy to tapos, malambot sa ilalim. Ganun ang texture ng tinapay na to. Tawag sa amin dito is mushroom. Sa bandang Luzon, tinatawag na itong putok o kaya sputnik. So, depende na rin sa lugar. Maraming nagpapangalan nito. Anyway, lalagay ko yung link sa tinapay na to sa video na ginagawa ko ngayon. Ilalagay ko sa baba. Susundan nyo lang para makagawa kayo ng magandang ganito. Okay, ang technique lang naman ito is hindi mo na kailangang palsahin. Ito yung kadalasan ginagawa namin pagka medyo alanganin yung oras na kailangan nilang magpalabas ng mainit na tinapay. Kasi ito pagka after mo mapigura, pwede mo na agad isalang. Mga mataas na yung 30 minutes siguro after mapigura. Mga 15 to 20 minutes kailangan mo na siya isalang. Yun ang magandang alsa talaga dito. Buong puwit aalsa to. Yan, pagka maganda yung timing ng apoy at saka yung alsa nito. So, maganda alsa nito. Okay, ito hinahaluan na ng bread flour. So, kung kayo gusto nyo gumawa ng magandang klase nito at saka yung original talaga nito, huwag nyo haluan ng bread flour. Okay, so ang technique lang naman nito is tamang dami ng yeast at tamang dami ng baking powder at saka tamang dami ng fat. Okay, wala rin itong itlog. Ito purong, minsan naghalo kami ng shortening at saka yung margarine. Kasi minsan yung margarine medyo maalat o kaya minsan mahal. Kaya hinaluan namin ng shortening. Pero kung maganda yung margarine ninyo, ipuro margarine nyo to. Tapos bantayin nyo lang yung alat. Magbawas kayo ng salt, konting salt. Mas masarap to pag purong margarine. Tapos maglalagay kayo ng magandang powdered milk. Powdered milk. Yun. Magandang powdered milk. So, masarap to. Okay, sasarap to. Napakasarap ito pag bagong luto. So, sana ito yung nakatulong, Kasi, maraming bakery na nakikita ko na naghalo ng bread flour tulad nito. Kasi tataas ang cost mo dito. Maliit lang kasi, nito, yield. Kasi hindi nga kailangan papalsahin. Naghalo ka ng bread flour dito, tataas ang cost mo. Kasi hindi mo na kailangan ng bread flour dito. Okay? So, maglalagay ako ng link. Paki-follow lang po ng tapos paki-share dun sa mga kakilala natin na bakery. Baka sakaling makatulong to sa kanila. Yan po kasi mahal bilihin ngayon. Hindi natin kailangan maghalo ng bread flour dito. Okay? Sana po ito nakatulong sa inyo at maraming salamat po. Hanggang sa susunod po natin ng video. Bye-bye.